nga po eh. 30 to 50,000 ang may sariling hanap buhay na ngayon. Napapangaral yung mga anak nyo dahil dyan. Opo. And lumalaki kayo sa inyong status sa buhay dahil nakapag-negosyo kayo. Natulong kayo ng Smart, ng Globe, ng Sun. Tinatanggap, kinikilala naman po namin talaga na napakalaki ng naitulong nila sa amin. Kanya lang, ang masakit po kasi, nung nagsimula po yung Smart na tanggalin kami, nilalapitan po namin sila, kinakausap namin pilit, hindi po kami pinapansin. Sumulat po kami sa NTC at saka sa PTI, nakausap ko pa nga po si Yusek Maglaya, and in fairness, napakabait po niya. Pati po dito sa Senado, sinasabi ko nga sa mga kasama ko, alam ko na kung saan yung CR dito, at balik-balik namin. And natulungan po kami ng mga offices ng mga senators and even Congress, pero everybody was pointing to the NTC. Lagi po sinasabi na yung NTC talaga. Ano yung nagawa ng NTC? Di ba monopoly yun? Isa lang ititinda? Pwede ba yun? May mga kwento sa akin dito, pag pumunta sila sa NTC, nagbe-beauty parlor raw yung iba doon, nagpapa-manicure, nagpapa-facial. Yun ang mga kwento sa akin ng mga tao. Pahuli din. Sino ba yung nagkwento sa akin yan? So, NTC, Di ba muna? Ito sa batas, yung monopoly. So, kailan pa sila pumunta sa inyo? Anong record ninyo? Kailan sila pumunta sa inyo? At anong ginawa ninyo? NTC. Sino hong pinuntahan ninyo sa NTC? Nakausap po namin si Deputy Commissioner Chief Cortez. And we Mr. wrote, Cortez, kailan po ito? Last year po yun. Anong buwan? Hindi ni-record kaya di alam. Sir, ang sabi po ng commission noon, inusulta po namin ang legal at yung aming Common Care Authorization Department kung anong makipaglilingkod namin at kung anong pwede namin magawa. Kaya wala po kaming jurisdiction dahil private or it's an agreement between Smartco and their dealers. Yun ang basa ninyo sa batas. Yun ang basa ninyo sa hinahawakan ninyong kapangyarihan. Hindi ibig sabihin na tama yung pagbasa ninyo. Di ba? Kasi sa aming panig naman, ang basa namin ay kung mga kombinasyon, kung mga pag-uusap, kung mga transaksyon, in restraint of trade, ibig sabihin, sinasakal ang pagnenegosyo ng isang independenteng negosyante, labag sa reglamento, labag sa batas yan. Sinasabi ho ninyo na nung lumapit sila sa inyo, ang base ninyo, ng poder ninyo, ng kapangyarihan ninyo, ay wala kayong pinanghahawakan na poder. Pero hindi ibig sabihin na yan ang tamang pagbasa. Tama po yun. Di ba? Sino may hindi? Attorney Espanyol, what is your response? I just have to reply to that. Okay. Oh, do you consider these people as telecommunications entities? No po. Ano mga entities? Ang malagay din sa law? Sir, yung kung binigyan ng kapangyarihan ng Kongreso at nagtungo sa NTC para humingi po ng autorisasyon ng Certificate of Public Convenience. Saan nakalagay yun? Sa definition po sa Government or private engaged in the provision of telecommunication services to the public for compensation. Di ba yan nila? Telecommunication sila. They engage the public for compensation for services. Di ba? How dare you make a decision like that? Any person, ang franchise applies to a corporation. Doon lang makikita mo na eh. Ha? Oh, so, mali ka. May ano? Meron po kasi definition din sa section 3 po ng RA 705. Yung mga section 3 binasa ko, 3B. 3B. You wanna read that for me again? Under 3B po. Sige, basahin mo. Telecommunication. Any person, Oh, person. partnership, or Tao, ha? Firm. Partnership or corporation. Government or private engaged in the provision of telecommunications services. They're an extension of Smart, of Globe, of Sun, and they extend services. They provide people with communications cards. Ang tawag nila dyan ay ito, di ba? Smart cards, right? Di ba ito, interpretin mo jobs so that they can create an opportunity? Surely, they deserve some
measure of attention, especially people. Do you pay taxes, Mr. Galon? Yes. You're a taxpayer, right? Yes. So yung kinikita mo, binabayaran mo ang gobyerno. Surely, you understand that, right? Mr. Chairman. Ano nasasabi ko? Okay niya. Wala. Please, raise yourself up. Have the secretary place your mask. Secretary. Parang isa na lang, are there others who were not here in the first hearing? Si Mr. Aranza, di ba? Mr. Saralima, di ba? Please stand up. Mr. You were here in the last hearing. Please raise your hands. Do you swear and affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this joint investigation of the Senate Committee on Trade and Commerce and the Committee on Public Services? Kayo at nag-set up sila ng meeting. So, sa ayon sa SMART, nagka-meeting ba o walang meeting? We had a series of meetings about us groups and Nakausap po ba ninyo si Mr. Galon? Yes, sir. Yes, Your Honor. Was he present in those meetings? Paano niyo mapapatunayan na nandun si Mr. Galon? Well, Meron bang mga sign-in? I personally talked with Mr. Galon. Bakit niyo po nasabi, Mr. Galon, na walang meeting or walang... Unang-una po, Senator, yung pong nagpunta kami sa NPC, nagsabit po kami ng letter namin. Ito po yun. We submitted this, pinanggap po nila October 29, Ano daw? 2008 po. Last year. Opo, and I received the facts of their reply last May 26, May 26. 2009. Opo. May 26, 2009. Opo. So, pagmula nung Oktubre, nung sinulat po ninyo yan, at saka sumagot sila nung May 26 by fax, wala akong pag-meeting or ano ang nangyari?